Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 12 ng Dragon Ball Hawkeye. Pero bago nga tayo magpatuloy ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong updated sa mga ganitong klase ng content. Bago ko nga simulan ang chapter na ito ay mag-recap nga muna tayo, sa last chapter nga ay patuloy pa nga din na naglalaban si Cooler at Vegeta. Habang sila Goku nga ay nagsimula nang hanapin ang Primordial Beast sa loob ng bulkan sa planetang Chameleon. Dito na nga papasok ang Chapter 12 ng Dragon Ball Hawkeye na pinamagatan The Prince Pride. At sa unang panel nga ay ating makikita na pumasok nga sila Goku sa loob ng bulkan. Salita nga dito ang Kai na kasama ni Goku, sinabi nga nito na pwede daw bang mag-focus ng atensyon ng dalawa na ito sa kanya. Ang lugar nga daw na ito ay totoong ginawa para malito ang mga papasok. Kaya once na ang isa sa inyo ay nawala ay mahihirapan na nga daw sila na muling magkita ulit. Salita naman dito si Goku at sinabi nga nito na totoo nga daw ito, kasi noong pumasok na nga daw sila sa loob nito ay may naramdaman nga daw siyang kakaiba. Pero kung siya nga daw ay maliligaw sa lugar na ito ay wawasakin na nga lang daw niya ang mga wall dito para makalabas. Sagot naman dito ng Kai na pero kung gagawin mo yan ay magre-resulta lang yun ng malakas na pagyanig at lalong magiging unstable ang kakon. At sa moment na ito ay nakakita nga ang kasamang Kai ni Goku ng isang other host kaya agad nga silang tumigil dito. Salita nga dito si Lia at sinabi nito na imbis nga daw makipagtagwan sila sa Hero Kokon ay bakit nga daw hindi na lang nila ipaubaya ito sa mga God of Destruction para nga sila na ang bahala dito. Sagot naman dito ang Kai at sinabi nito na may gumawa na nga daw niyang dati. Sa totoo nga lang daw ay hindi nga daw ang Chameleon ang unang planeta na pinagtagwan nitong si Hero Kokon. Ang una nga daw planeta ang pinagtagwan nito ay ang planetang Konotso, kung saan ay kasama nga nito ang mga malalakas na mage. At ang planetang Konotso ay ang bahay ng dating God of Destruction ng universe na ito. Dito nga ay naalala nga ni Goku ang nakita nitong rebulto noong siya nga ay pumunta sa hidden place ng mga angels. Dito nga ay mabilis na nga ulit silang lumipad papunta sa loob. Ngunit sa point na ito ay nakakita nga sila ng napakadaming butas na talagang nagpagulat nga sa kanila. Salita nga dito ang Kai at sinabi nito na una, inubos nga daw nitong si Hero ang mga mage na natatakot sa kanya, na nagresulta ng pagkasira ng planeta na Konotso at pagkaubos ng mortal sa planeta na yon. Pero ang ibang mage ay na-attract nga sa kapangyarihan na meron itong si Hero. Kung saan ay nabalot nga ng kasamaan ang puso ng mga ito, dito na nga nagsimula na maging masama ang mga mage na ito. After masira ang planetang Konotso ay sinimula na nga dito ni Hero na guluhin naman ang mundo ng mga destruction. Ang God of Destruction nga ng universe na ito ay kinumprante itong si Hero, pero ang beast na nga na ito ay sadyang sobrang lakas, mas malakas pa nga ito sa isang destruction. Pero ang destruction na ito ay kabilang sa isa sa mga malalakas na destruction sa lahat ng universe, nakasurvive nga ito ng kinalaban nito ang mga Celestial Mage. Ngunit kahit na mas malakas itong si Hero ay nagawa pa nga din matalo ng God of Destruction ito, sa pamamagitan ng sealing technique ay matagumpay nga niya itong nasil at dito na nga itinago ng destruction sa planeta na ito si Hero. Salita naman dito si Lia at sinabi nito na dito niya pala itinago si Hero. Sagot naman dito ng Kai na oo, dahil nga sa pagkakaroon ni Hero ng selfish na pag-iisip para sa kapangyarihan, kaya nga ang God of Destruction na ito ay mas minabuti na itago sa lahat ang beast na ito at hindi nga ito pinaalam sa lahat ng mga gods at sa mga mortal. Dito nga niya kinausap ang Supreme Kai na gumawa ng isang planeta na kung saan niya maaaring itago itong beast na ito. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na ano na daw pala ang nangyari sa destruction na yon. Sagot naman dito ng Kai na hindi nga daw niya alam ang totoong nangyari. Pero ayon sa ibang gods ay dahil nga daw sa pagpapalaya nito sa isang monster ay nagresulta nga ito ng matinding kaguluhan sa kanyang universe. Dahil sa pangyayari na yon ay nakaramdam nga siya ng guilt at heartbreak kaya mas minabuti na lang nitong piliin na iwanan ang posisyon nito na pagiging destruction. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na pwede daw palang basta iwan na lang ang posisyon na maging God of Destruction. Sagot nga dito ng Kai na kung e-base nga daw nila ito sa rules ay bawal nga daw yon, at may kaparusahan nga ito. Pero sa kasamaan palad ay hindi na nga nila ito nagawang makita at totally na nga itong naglaho sa buong universe na ito, may nagsasabi na gumamit nga ito ng Dragon Ball para nga maglaho ito sa universe na ito at hindi na siya mapuntahan ng sinuman. Dagdag pa dito ng Kai na ang ganitong information nga daw ay sobrang mahalaga para dito kay Goku, kasi nga daw ito ang God of Destruction ng universe na ito. Pero kahit nga daw si Goku na ang pinakamalakas sa universe na ito dahil nga daw isa itong God of Destruction, ay sana nga daw ay wag itong maging overconfident kasi nga totoong malalakas nga daw talaga ang mga makakalaban nila, kaya mas mabuti nga daw na mag-ingat talaga sila ng mabuti.
Ito nga ay agad nang naintindihan ni Goku. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planetang Quinin kung saan ay kasalukuyan ng naglalaban dito si Cooler at Vegeta. Sa moment na ito ay matinding mga pag-atake nga ang atin nakikita dito. Pero kahit na ganun nga ay wala pa rin magawa dito si Cooler dahil nga sobrang lakas nga dito ni Vegeta. Salita nga dito si Cooler at sinabi nito na paano nga daw nagawang ma-unlock ni Vegeta ang ganyan klase ng lakas. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na paano ko na-unlock ang kapangyarihan na ito baka mo. Dito nga ay pinaliwanag nga ni Vegeta ang lahat. After nga daw maging God of Destruction ni Goku ay doon na nga daw niya naunawaan ang laki ng gap ng lakas namin ni Goku at ako ay talagang malaki. Pumunta ako kanda Biras at Whis para nga magtanong kung ano ang pwede niyang gawin para mas lumakas palalo at ma-reach ko ang totoong limit ng kapangyarihan ko. Dito nga ay sinabi nila sa akin ang anti-life dimension. Kung saan ay sobrang daming kalamidad na kahit sino ay malabong makasurvive sa dimension na yon. Sobrang pag-init, sobrang paglamig at pagbabago ng klima kada segundo na kahit sino ay hindi tatagal sa lugar na yon, even ang mga gods. Nag-spend ako ng 2 linggo sa dimension na yon nang walang kain, walang tubig, walang tulog at kahit ang magpahinga ng ilang segundo, ang paglipas ng bawat segundo doon ay talagang tortured. At ang mas masama pa doon ay ang oxygen layer ng dimension na yon ay dahan-dahang nawawala at yun ang muntikan ng pumatay sa akin. Ang physical and mental limits ay ang kailangan para makasurvive sa lugar na yon at para makaalis sa napakasama na lugar na yon. At doon ko naramdaman ang totoong lakas ng destruction. Doon ko na din na-reach ang limit ng lakas ko kaya nagkaroon ako ng panibagong lakas, matagumpay akong nakaalis sa lugar na yon. Dito nga ay tinamaan nga si Cooler ng malakas na atake ni Vegeta at sinabi nga nito na yon nga daw ang dahilan kaya nga daw hindi siya pwedeng matalo dito kay Cooler. At sunod-sunod na pag-atake pa nga ang ginawa dito ni Vegeta na talagang nagpapahirap dito kay Cooler. Salita nga ulit dito ang bida natin at sinabi nito na siya nga daw ang magre-representa ng Saiyan Royalty sa buong universe na ito. Sa moment na ito ay tinamaan nga ni Vegeta si Cooler ng isang atake kaya nga ito ay tumalsik ng bahagya at naghanda na nga dito si Vegeta ng isang sobrang lakas na pagsuntok. Sinabi nga nito na yun nga daw ang dahilan kaya hindi nga daw siya pwedeng matalo sa laban na ito dahil siya nga daw ay proud prince ng lahat ng Saiyan. Dito na nga nirelease ni Vegeta ang sobrang lakas na pag-atake nito na rektang tumama dito kay Cooler. Nagresulta nga ito ng sobrang lakas na pagsabog at nagkaroon nga dito ng crack ang dibdib ni Cooler. Dahil sa atake na yon ay tumalsik nga dito si Cooler ng malayo at talagang nahihirapan na nga ito. Habang nasa ere nga dito si Cooler ay salita nga ito at sinabi nito na ang prince ng Saiyan Pride. E paano naman ang pride ko? Dito nga ay ipinakita nga din ang past nitong si Cooler since nga daw nang ipinanganak siya ay isa na nga daw siyang prodigy ng kanilang mga lahi. Ang tatay ko ay inaantay ang paglabas ko kasi naniniwala ang ama ko na ako ay magiging pinakamalakas sa lahat balang araw. Pero noong nga daw ay nakuha nga daw niya ang respect ng mga army ni Cold, ngunit ang iba nga daw ay hindi nagastuhan na ako ay maging isang prince. Ang tatay ko naman ay nagulat sa lakas na meron ako kahit siya ay hindi ito ni-expect. Ngunit sa kasamaan palad ay dahil nga sa lakas na meron ako ay parang naging banta ito sa tatay ko at sa mga kapatid ko, kaya napagpasyahan nila na ako ay i-ambush at talagang natalo nila ako noong mga oras na yon. Kaya ngayon ay malaya na ako, ano na nga daw ang hahanapin ko. Dito nga ay naguguluhan na nga itong si Cooler dahil nga daw ay tinatalo na lang siya ng ganitong klase ng mortal, hindi nga daw ito katanggap-tanggap. Si Vegeta naman dito ay naghanda na nga ng isang Hawkeye technique nito at balak na nga nitong tapusin si Cooler bago pa nga daw masira ang oxygen layer sa lugar na ito. Ngunit sa hindi nga inaasahan pangyayari ay sobrang bilis na pag-atake nga ang ginawa ni Cooler at nagkaroon nga ulit ito ng bagong form na nagpagulat dito kay Vegeta. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na sobrang lakas nga daw nitong si Cooler. Salita nga dito si Cooler at sinabi nito na alam mo ba ang sinasabi mo na gusto mong i-carry ang inyong pride pero ganun din ako ang magiging prince ng buong universe na ito. Si Vegeta nga dito ay nagtataka at sobrang lakas na nga daw nitong si Cooler. Salita nga ulit dito si Cooler at sinabi nito na tignan natin kung sino nga ba sa ating dalawang prince ang makakakuha ng biggest pride. Dito na nga natapos ang chapter na ito. Kaya kung nagustuhan nyo nga ito ay mag-like lang kayo sa ating video. Maraming salamat guys.